our heads and close our eyes. Panginoon, maraming salamat po for this day, O Lord God, for keeping us safe and sound tonight, O Lord God. Thank you for the breath in our lungs, O Lord God. And thank you, Lord God, for the strength na nakapunta po kami dito, O Father God. Lord, kayo lang po ang itinataas namin sa gawain ito, O Lord God. We pray, Lord God, as we, Lord God, start our intercessory prayer, O Lord God. Give us divine guidance, O Lord God, and wisdom, O Lord God, na ipag-pray po namin ng, ng from the bottom of our hearts po ang mga prayer request ng aming mga kapatid, O Lord God. We know, O Lord God, na iba-iba po ang pinagdadaanan namin, O Lord God. Pero Lord God, may isa po kaming Diyos na napakabuti at napaka-powerful, O Lord God. No one is bigger than you, O Lord God. And we know, Lord God, that you will answer our prayers in your perfect time, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God. Gabayan niyo po ang bawat isa. And may we give glory to you, O Lord God, in everything that we do. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Every song for that you love you. The praise, Lord. He every knee, every shall, every that Jesus Christ is every knee, shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, maging Kalila Pastor sa online, Kalila Pastora Joanne at Kalila Brother James and Sister Ling. Maraming salamat po sa gabing ito na kahit malayo ay nakaka-commit tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay magsisimula na tayo para naman sa mensahe ng Lord na uh, padadaanin ng Panginoon sa buhay at sa pamamagitan ni Brother Manuel sa exhortation. Praise God. pwede kung upo na lang po tayo para tayo ka na lang kasi busog ka eh. Actually, ito pong message ng Panginoon nung sinabi po ni Ate Helen, nung sinend niya na, narinig po ba sa online? Pwede po kayong, Medyo mahina po. Mahina po ng kapatid. yan po, malakas na po ba? Okay na po. Salamat. Yung mic po may problema eh. Kasalanan ng mic to eh. Hawakan ko na lang kaya, no? Ayan.
So, nung pong inisinend po ni Ate Helen na yung schedule po ng mag-exhort sa prayer meeting sa IP, eh, nakita ko yung pangalan ko, yung ako sa face to face, is biglang ito na yung binigay ng Panginoon na word. So, medyo mabigat-bigat itong word na to at challenge sa lahat. Pero bago ako mag-start, magtatanong ulit ako. Tatanong ulit ako. Sa tingin niya po ba, ang prayer po is battle? Ang prayer po ba ay battle? At ano yung kailangan natin para para pumunta sa battle? So, pwede pong sumagot kung sinong may gustong sumagot. Kahit sa online po, kung gusto niyo sumagot, sagutin po ninyo. Pero wag namang 10 minutes. Kahit mga 2 to 3 minutes lang. Sino po dito? Di ba kasi may battle tayo everyday eh. In prayer, may battle din. So, kapag nasa battle tayo, syempre spiritually, kailangan natin yung armor of God. Hindi ko na yun isa-isahin, alam naman natin yun para hindi humaba. Yun, sa iba na lang, sa iba pa. Yung sa akin, kay Ate Helen na may battle. Yung tanong ni Bro Manuel, sa akin lang sa palagay ko, personal walang battle because prayer is yung hindi, it's not a lifestyle. Prayer is not a lifestyle. Prayer is a way to talk to God freely. So, pag nag-pray tayo, kung saan man tayong nasaan tayo, ano mang gawin natin, it's a way of communicating to God. So, for me, there's, walang battle. Ang ano lang doon is kung tunay ka na nagpipray, yung sa puso mo, kumbaga, it is real ba yung communication mo kay God. So, sa pagkatao 'yon. So for me it's not a battle. It's a relation between you, how you communicate to God. Yun lang. Good evening po. Hindi po ako online para magkasalita pa rin po ako. Good evening po. Ako naman po, sa tingin ko po, there can be a battle, pero pwede rin na wala. Kasi it depends upon your faith. Yes, of course, we have that faith. Pero minsan, yung prayer natin, minsan inisip natin, di ba, syempre, desire natin or desire ng kapatiran natin. Pero it's always the will of God. So, yes, we believe that God will answer it according to His will. Pero syempre, you claim it as your prayer. Pero syempre, inisip mo pa rin, ito nga ba yung will ni Lord? So, you ask for His guidance na, Lord, ito nga ba yung prayer nyo? Kasi yung desire ko po is according to what I want. Pero syempre, gusto mo, guided ka na yung desire mo according to His will. Pero there will still be a battle. Kasi nga, lalo na kung medyo, yung faith mo. Alam mo yun, hindi pa buo or you're still building your faith. Yun po. Thank you po. Preach ako. Ang prayer is a noun and an action word. Being a noun and an action word, a prayer can be an attitude and a prayer can be a behavior. Ang behavior, ang prayer as a behavior, yun yung nagiging asal natin. Ang prayer as an attitude, yun ang nagtutulak sa atin para maging prayerful. Ang pagiging prayerful, hindi kailangan nakikita kasi ano natin yan, it's a personal thing between us and God. So, ang katawan mismo natin is a battlefield. Ang katawan mismo natin sa battlefield. Kaya nga sabi ni Apostle Paul,
put on the whole armor of God so that you can stand against the wiles of the devil. So, if your attitude is in prayer, your behavior will be in prayer. In action, you will become prayerful. So, depende sa context ng iyong spirituality, ma-define mo ang prayer kung may battle sa'yo. Kasi, ah, sabi ng Panginoon sa Kristo, I have given you uh, power and you will have authority. So we can suppress the wiles of the devil sa ating prayer life kung mayroong hindrance, kung mayroong kung mayroong panggugulo ang kalaban. So again, prayer is between us and God, and kung paano mo ano yung spirituality mo, doon mo maipupuesto yung sarili mo. Sa online po, baka merong gustong magsalita sa online. Ako po. Ako, may... Ay, sige nga muna. Isa lang. Sabay na Sige, kami. ikaw na. Sige, mauna na ako. Naririnig niyo po ako? Opo, naririnig po namin. Para sa akin po yung prayer is the battle itself. May battle. Kasi siya mismo yung battle. Kasi doon tayo mismo, doon tayo mismo nakikipag-usap kay God. Tapos doon natin nararamdaman kung nananalo ba tayo kung nagiging totoo ba tayo sa pakikipag-usap kay God. Kung lahat ng sinabi, kung yung pakikipag-usap natin sa Kanya is totoo, I think yung battle natin, ang battle na yun is nanalo tayo sa battle na yun. Kasi habang nagpipray tayo, maraming distractions, marami ding temptations na pwedeng hindi natin sabihin sa Panginoon. I think the battle, yung prayer mismo, yung act na mismo yun, is yun na mismo yung battle para sa akin po. Kasi hindi naman lahat ng nagdadasal, nagtatagumpay sa pagdadasal. Minsan may nakakatulog, meron din namang ang pagdadasal, hindi niya wala sa puso niya. So, yun pa lang, marami na pong kalaban. Yun yung sa akin. Makarang true to life pa. Si Bro James, meron yatang sabihin eh. Para sa akin, good evening po sa lahat. Sa akin is prayer is a battle siya. Kasi parang hindi lang, kasi pag sinabi mong prayer is not only na nag-uusap lang tayo sa Panginoon eh. But naging battle siya kasi before ka magkausap sa Panginoon, parang sabi nga ni Sisling, ano ba yung halimbawa, hindi nabigay yung prayer natin na ilang taon na nating pinagdadasal. Parang doon na ba makikita yung magdadasal pa ba ako dahil hindi naman nasasagot. Then doon din yung naki-question yung trust na natin, 'di ba? Magpe-persevere ba tayo or magta-trust pa ba ako? Parang hindi naman ako napapansin ng Panginoon. Doon na yung opportunity ba ng kaaway natin na mapasok para hindi na tayo mag-pray. So para sa akin, battle siya na ma-reach natin yung prayer natin or ma-send natin yung prayer natin sa kay God, Panginoon natin. Yun lang po, para sa akin na po. Opo. Si La PA po, baka may gustong sabihin. PA, PJ, Hannah, Rachel, PB. Actually kakabalik ko lang, bumaba kasi ako galing, kinuha ko yung sasakyan dahil may maintenance. So, hindi ko narinig yung Yung tanong. Si Pastora Joanne. Si PJ na lang daw po. Sige, para sa akin po maganda po yung mga sagot ng mga kapatid natin. And I think the question is something na personally na masasagot. Wala pang mali. For me, and based on experience, ang prayer, for me, hindi yun ang battle mismo kasi praying is, I'm communicating to God and to the Lord Jesus Christ. Nandun yung access ko. There's a direct access to my Abba Father, guided by the Holy Spirit when you pray. Ngayon, ang problema, the battle is dun sa mga nasa paligid natin and even within ourselves, merong battle.
But the praying itself, the act of praying itself, um, hindi yun ang battle. The battle is habang nagpipray ka or before ka mag-pray, madaming titigil sa'yo. Kaya nagkakaroon ng battle. For me, praying actually is a weapon. Yun yung, ano ba to? Weapon against dun sa war. Yun yung para sa akin. Kaya nga sa Ephesians chapter 6, yung full armor of God, kung titingnan natin yung full armor of God, lahat yun, mag-i-end siya, and pray in the Spirit. So, ibig sabihin, di ba, ang armor, masasabi natin na weapon yan defense yan And nandun din yung pang-offense doon, which is the sword of the Spirit, which is the word of God. So, ibig sabihin, if dinugtong yung prayer doon, so ibig sabihin, ang prayer is also a weapon against the war, against the battle. So, for me, a prayerless Christian is someone na hindi talaga mananalo sa battle, but a praying Christian, sabi nga ni Brother Richard kanina, kung nasa puso niya, sabi ni Christine din, kung taus-puso talaga na nagpipray siya, nandun yung attitude niya, nandun yung desire talaga niya to communicate with the Lord. Habang nagpipray pa lang, kahit the battle goes on, nagkakaroon na ng victory. Yun po yung para sa akin. Amen. So, wala pong mali na sagot doon. Kasi personal po na perception at experience po natin ng prayer. Pero gusto ko lang sabihin sa atin sa gabing ito, na kapag tayo ay nananalangin, ang pananalangin po is communication to God. At the same time, nakikipagbaka po tayo. Kapag nilalaban natin sa panalangin, pag nananalangin, halimbawa si Ate Helen, gusto niyang magkaroon ng day off na Friday, nilaban niya yan sa Panginoon. Kasi hindi niya control yung magiging mangyayari sa kanya. Pero ibinigay ng Diyos sa kanya kasi nilaban niya yan sa Panginoon. Kung makukontra yan sa faith natin, may battle talaga yan. Pero hindi po doon tayo magsisentro ngayon kung battle ba siya o hindi. Gusto kong sumentro tayo ngayon sa nangyari po doon sa panahon ng mga Israelita. Kung napakabigat nitong mensahe na to Nung sila po ay tatawid na ng Jordan River, nung papunta na sila sa Promised Land. Ito yung mga sinatawag natin mga Transjordan tribe, yung 2.5 tribe ni Ruben, ni sino yung isa? Ruben, hindi po. Benjamin yata, tsaka si half tribe of Joseph, si Manasseh. Ayan, sila po yung nandun. So, kung basahin po natin sa Numbers chapter 32, Numbers 32, buksan po natin ang ating Bibles. Umpisahan po natin sa verse 1 hanggang 7. Sino pong pwedeng magbasa? Numbers 32. Hindi man ito pinapatungkulan ng prayer, pero ito'y pagsali sa prayer. Bilang tayo mga Kristiyano o yung mga nakikisama sa gawain ng Panginoon. Numbers 32. Sino pong pwedeng magbasa? Lahat po. Numbers chapter 32 verse 1 to 7. Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle, and when they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that behold, the place was a place for cattle, the children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying, Ataroth and Dibon,
and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Eleale, and Shebam, and Nebo, and Beon. Even the country which the Lord smote before the congregation of Israel is a land for cattle, and thy servants have cattle. Wherefore said they, If we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. And Moses said unto the children of Gad and the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit there? Hanggang 7 po. And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So ito po yung kwento ng mga Israelita nung sila itatawid na ng Promised Land, tawid ng Jordan. Kasi kinubkob na nila yung lugar sa tawid ng Jordan, sa tawid ng Jordan River. So nasakop na nila yon at nakita ng mga yung tribe, yung lahi ni Ruben, ni Gad, tsaka yung lipi ni Manase, nakita nila na maganda na yung lupain. So sabi nila, dito na kami titira. O ito na yung aming inheritance. Ito na yung aming inheritance. Hindi na kami sasama sa inyo doon sa tawid ng Jordan. So sa madalit salita, gusto na nilang tumira doon kasi maganda na, malaki yung pag-aari nila eh. Malaki yung earth nila, yung mga cattle nila, yung livestock, madami. So sabi niya, pwede na kami dito. Kaya ako tinanong sa inyo kung ang prayer po ba ay battle. Kasi at one point, it's a communication to God, pero at one point, it's a battle talaga. Kasi we wrestle not against flesh and blood. We wrestle against the principalities, against spirits. So nakikipagbaka tayo niyan. Halimbawa, kapag ikaw lang at ang Panginoon ang nag-uusap, it's communication between you and God. But if you pray for the needs of the others, we battle. Binabattle natin yan, nilalaban natin yan sa panalangin. Kaya nga tayo may tagumpay kasi may battle eh. There is victory because there is battle. The sweetness of victory depends on kung gaano kahirap yung battle. So bakit ko po inantulad o tinanong sa inyo yung battle ba ang prayer? Although yung verse po natin ngayon ay hindi dahil sa prayer, dahil sa war. Pero sabi ko nga, all truth are parallel. Kung pwede dito, totoo ito. Nangyari. Sa prayer, pwede rin mangyari. Kasi all truths are parallel. Mangyayari to dito, mangyayari sa prayer. Ang gusto ko pong makita natin ngayon is John, napakabigat po ng mensahe sa verse 6. Basahin po natin yung verse 6. Sige, basahin mo. Sabi po rito, ngunit ang sagot ni Moises sa libin ni Ruben at ni Gad, matitiis ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nananahimik dito? Yun po, narinig niyo po ba yung verse? Narinig po ninyo? Na-internalize po ba natin? So ang prayer ay pagkikipagbaka. Binabaka natin yung mga pangangailangan ng ating mga kapatid. So napakabuti po ng Panginoon dahil halos sa loob ng ilang taon na ako'y nakasali sa JRK, tayo lang ang nandito, nagsasama-sama. Nasaan yung iba? Ito po ay challenge doon sa iba. Ang sabi ni Moises, matitiis nyo ba na ang mga kapatid ninyo sumasabak sa giyera, nakikipagbaka habang kayo nakaupo? So this is a call, this is a challenge, hindi sa lahat ng sa congregation, sa buong JRK. Matitiis nyo ba na sila lang ang gumagawa? Halos sa prayer, tayo na lang nagkikita. Yun po yung sabi ni Moises doon sa verse 6. Sabi niya sa verse 7,
Sa ginagawa nyo yan, dinidiscourage nyo pa yung iba na magpatuloy. Gusto nyo bang panghinaan ng loob yung mga Israelita, yung iba nyong mga kapatid, para tumawid? Ito po ay isang bigat talaga na challenge na sana, nawa ay tumimo sa isip ng mga kapatiran na sumali, makipag-join tayo. Kasi yung church na nandito sa Middle East, battle talaga yan Paglabas natin, battle talaga yan So, this is a call sa simbahan na makiisa, mag-join tayo sa gawain, lalong-lalo na sa prayer. Sabi ko nga, lahat ng totoo, lahat ng truths are parallel. Pwede yan sa music, pwede yan sa prayer, pwede yan sa kahit anumang ministry. Si Moses to ang nagsabi sa kanila, di ba? Matitiis mo ba? Ikaw, nakaupo ka dyan, yung kapatid mo nagpipray doon. Di ba? Buti nga lang, yung mga Israelita, hindi nag-complain. Baka nilusob pa sila. Paano pag gano'n ang nangyari? Si Ate Helen, tsaka si Kuya Manny, nagreklamo na. Kami na lang Di ba? Napanghinaan na rin sila ng loob. Hindi na nga tayo nakatulong, nakadiscourage pa tayo. So this is a call for the church na makibahagi tayo. Hindi basta-basta sama-sama lang. Ang maganda lang po dyan, sa kwento na yan, nung kinausap sila ni Moises, sabi nila, sige, gawan lang namin ng pen at ng bahay yung mga kababaihan, sasama kami sa inyo. Pero may condition pa rin yan, kahit basahin po natin lahat yan. Ang condition ni Moises sa kanila, tumawid kayo ng Jordan na armado. Ibig sabihin, makisama tayo, join tayo sa ministry, na equip tayo, armado tayo, makipagbaka talaga tayo, hindi yung sasama lang. Hindi yung sasama lang kasi mayroong ganito, may iuuwing pagkain, may activity. Ayun, kagaya ng preaching kahapon, pupunta lang kasi may first best. Pero hindi ganun. Sabi ni Moises, tumawid kayo, bantayan nyo yung mga nasa kabila, sabi niya sa mga Israel, bantayan nyo yung nasa kabila, kung tatawid sila na armado talaga. So, yun po yung pinapakita ng Diyos sa akin Kasi sa experience natin, halos hindi tayo madagdagan sa prayer meeting. So, ito po yung halos lang na hindi tayo madagdagan sa prayer meeting. Tapos yung ibang kasama natin, sama lang ng sama, hindi naman sumasama sa battle. Pero kahit ganun pa man, pinupuri pa rin natin ang Panginoon dahil meron pa rin naiiwan. Maiko-connect ko ito sa exhortation ko dati nung kami lang ni Ate Helen, ni Ronel sa taas. 5 tayo nila Allen dati. Yung sinabi ni Mordecai kay Esther. Yung sinabi ni Mordecai kay Esther, nung si Esther ay nananahimik dahil lilipulin yung Israelita, dahil siya Israelita. Ang sabi ni Mordecai, huwag mong isipin na pag nanahimik ka, ay walang gagawa niyan para sa Israelita. Kapag tayo po ay nanahimik, may gagamitin ng Panginoon para mangyari yung bagay na dapat mangyari. Ang masakit doon, wala kang share. Wala kang share sa nangyari dahil hindi ka nakisama, hindi ka nakibalita, nakibahagi. Kagaya ng nangyari kahapon sa sports fest natin. Nakita niyo yung mga picture niyo doon? Maganda. Yung iba wala kasi hindi sila kasama. Hindi sila naging bahagi. So, ito po is a call, hindi lang po sa lahat ng nandito, kahit yung mga wala, sana nawa is marinig nila yung mensahe ng Panginoon para ma-challenge din sila na sumama, lalong-lalo na sa prayer kasi ang prayer, pakikipagbaka talaga yan Nakakalungkot.
Nakakalungkot lang, kagaya ng mga naisip nung una, naisip ng mga nasa Transjordan tribe. Nung nakuha na nila yung magandang parte, gusto na lang iwan yung iba eh. Maraming Kristiyano ka doon, nasagot na yung panalangin, hayaan mo na yung iba. So, yun po yung gustong ipaparating ng Panginoon sa atin sa gabing ito, na makiisa tayo. Kasi there is power in prayer. A prayerful person is a powerful person. A prayerless person is a powerless person. In fact, 7 days without prayer makes 1 week. Tama? 7 days without prayer makes 1 week. 7 araw na hindi ka manalangin, manghihina ka talaga. So, I believe na ito po ay wake-up call sa mga kapatiran natin na sumali tayo, makipag-join tayo. At the same time, it is an encouragement sa atin na tutuloy ba tayo kung walang sasama sa atin? Titigil na ba tayo dahil hindi sila sasama? Iwan man tayo ng lahat, tuloy pa rin tayo. Kasi kung hindi tayo ang gagawa, may gagawa niyan para sa atin. Kung hindi kinuha ni Kuya Leo ang pagiging overseer, may papalit sa pwesto niya. Hindi yan mawawalan kasi ang gawain ng Diyos magpapatuloy. Kapag ang Diyos ang nagtatag, hindi pwedeng siya rin ang babasag. So, isipin natin, kung hindi tayo nandito, merong ibang tao in place natin na nandito. Meron din akong sinabihan yan eh. God is no respecter of person. Hindi niya pinipili kung sino yung itatayo niya. Hindi niya pinipili based appearance pala. Kung sino yung pipiliin niya. Si David nga, siya yung pinakabata eh. Siya yung ginawang king. So, ramdam niyo po yung bigat ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito. So, kahit na wala tayong makasama, kahit ayaw ng ibang sumama, tuloy-tuloy pa rin tayo. Lalo sa prayer, sa kanya-kanya ating ministry, sa transport. Kahit ikaw na lang mag-isa mag-transport, tuloy pa rin. Kahit babalik-balik, si Bro Ale, babalik-balik yan. Bigla nga rin ako natamaan eh. Titiis mo ba na si Allen lang nagtitransport? Di ba? Titiis nyo ba? Si Kuya Manny lang nagluluto. Siya na rin naghuhugas. Siya na lang ni Kuya Berhel. Andan din si Ronel. So, lahat po, hindi lang po sa prayer, lahat ng ministry. Matitiis po ba natin na makita na sila lang yung gumagawa? Mabigat kasi, habang ikaw nakaupo ka lang diyan. Di ba? Yan. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Di ba ang sabi ni Moses? Matitiis mo ba na sila lang habang ikaw nakaupo ka lang diyan? Tapos kakain ka na lang pagkatapos. May uwi ka pa. Hindi ikaw ang sinasabi ko pero parang ganun na rin. Yung pinagbaunan, di mo pa binalik. Hindi, joke lang yun, pero kinakausap ka siguro ng Panginoon ngayon na hindi siguro. Dahil kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Salanan mo yata, Joy. Hindi po to biro-biro. Pero the fact na namin nararamdaman ka, kinakausap ka talaga ng Panginoon. Hindi wala problema, may problema talaga. Kinakausap ka ng Panginoon. Kaya kailangan mong mag-respond.
Di ba? Hindi nga aksidente na nandito ka. Hindi rin aksidente na nakikinig kayo sa online. Ito po ay para sa ating lahat. Matitiis nyo ba? Nakaupo kayo dyan. Samantalang yung kapatiran ninyo, nandito nakikipagbaka, kumakain ng palabok, 2 kilo. Kidding aside, ganun po ang tema ng salita ng Diyos ngayon. Ito po ay call sa mga kapatiran na join tayo, makiisa tayo, makirapaglaban tayo sa panalangin. Kasi maraming nagbibigay ng prayer request, kailangan nating panalangin yan eh. Kung makasarili lang tayo, pwede naman tayo mag-pray sa bahay na lang eh. Pero hindi, pinili nating sumama, makiisa, makibahagi. At the same time, encouragement po sa atin yan. Kahit iwan man tayo ng lahat, kahit hindi tayo samahan ng lahat, kahit tayo pa rin, tuloy pa rin tayo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita sa gabing ito. May dadagdag lang po ako. Kasi, yun yung nag-motivate sa akin din about bakit ako nagpapatuloy sa panalangin para sa church. Hindi man yung message na yon dito sa atin. Nanggaling yun sa mother church ko sa Pilipinas. Yung pastor namin na isa sa matatandang pastor na ang laging yung tumanim sa isip ko talaga, kahit anong ministry, halimbawa iniwan mo yung ministry ng pananalangin or sa praise and worship, may papalit at papalit diyan. Halimbawa iniwan mo yung pulpito, mag-preach or magturo ka diyan, may papalit yung Panginoon. Kasi sa kanya yun eh, pagmamay-ari niya to, siya ang nag-establish, siya ang naglagay niyan. So, hindi tumitingin ng Panginoon doon sa husay at saka kasi hindi naman to paligsahan eh. Ang tinitingnan ni Lord, yung willingness mong sumunod. Nagpipray tayo, 2 na lang tayo. Hindi tayo tumitingin sa bilang, kundi yung willing mo bang ipag-pray pa din kahit 2 na lang kayo, kahit 1 ka na lang, wala nang uma-attend. Ibig sabihin, nakikita ng Lord talaga yung sinseridad ng puso mo. Halimbawa, sa preaching naman, ang daming ayaw sa'yo, ang dami sa paligid mo, kahit mismo kongregasyon ayaw sa'yo dahil hindi nakikita meron silang nakikitang pero dahil nakita ng Lord yung willingness mo na sumunod, ilalagay ka pa rin ng Panginoon dyan. Walang makakahadlang. Kahit saang ministry, basta si Lord ang naglagay, walang makakahadlang kahit ano pa. Kasi tinawag ka niya doon. So sa prayers, ganun din. 'Di ba? Totoo yon, communicating sa Lord, ang pakikipag-usap sa Kanya, nakikipag-commune tayo, totoo yon. Pero may battle talaga. Bakit? Mismo sarili natin ang battle kung minsan or madalas kasi kinakatamaran natin mag-pray. So ang battle natin, paano natin yun ma-overcome na sipagan tayo mag-pray. Mag-pray kasi madalas, ang prayer natin, iniisip natin, sa atin lang matapos, sa personal nating pangangailangan tapos na. Kasi wala na tayong care dun sa iba na talagang helpless, hindi alam paano manalangin, hindi sila makalapit sa Panginoon. Kasi nga, walang gumagabay sa kanila. So, tayo, kapag nakita ng Lord na willing tayong ipag-pray sila, doon tayo nagiging victorious. Doon pa lang hindi pa na-answer ni Lord yung prayer doon pa lang sa paghakbang mo na gusto mong sumunod para ipag-pray sila, panalo na. May victory na. Doon pa lang. Kahit hindi pa natin nakita yung answer, victorious na tayo. Kasi nakita na ng Lord, willing tayong sumunod eh. Yun yung pinakamahalaga. Kahit saang ministry yan, kahit nasa pulpito ka pa, nagturo ka, ang daming pintas ng iba na, hindi naman dapat yan ng siyang nilagay ng Lord. Mas marunong pa ba sila? Lord na yun. Diba? Hindi natin siya pwedeng pigilan. Kasi si Lord, ang all-knowing God, siya ang nakakaalam kung anong ang makakabuti para sa Kanya, sa nagtuturo, para sa lahat, at para din sa nakikinig. Kaya siya ang nilagay. So, hindi natin yun pwedeng, yung parang mag-ano lang tayo na, kalmado lang tayo. Yung iba, kaya encourage talaga yung message kasi, alam nyo po, kung
'di ba sa prayers halos kung talagang ano na yung eager talaga, yung sinseridad na prayer talagang ano ka na, puspos ka na, nandun na. Iisipin mo yung message kanina, halos tumutulo na, naghalo na yung sipon at luha sa kakapanalangin. Tapos ang ibang kapatiran, nakahilata lang, walang ginagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi ba nakakapanghina yun ng loob na dapat kasama sila sa pakikipagbaka. Kasi hindi tayo pupunta sa church na tayo yung mapiplease. Dapat ang Lord ang maplease eh. Dapat si Lord eh. Kaya hindi na tayo magtataka kapag may pangangailangan tayo minsan, feeling natin, hindi tayo mahal ni Lord, hindi na answer, kasi hindi naman tayo sumusunod. Yun ang question doon. Kaya pag nakikita naman ng Lord talaga, pag masunurin tayo, ang daling sagutin ng prayer. Proven yun yung nakaraan sa akin. Sabi ko, ganun pala talaga kapag nakita ni Lord na sumusunod ka, kahit yung mga bagay na imposible sa paningin mo, kayang-kaya niyang gawin kasi nakita niya, sumusunod ka. Yun yung benefits na hindi nakikita ng iba. Na kung sino pa yung hindi nga mananalangin, sila pa yung matampuhin. Kasi inisip nila di sila mahal ni Lord. Kasi nga, hindi naman sila nakikipagbuno sa panalangin, hindi rin sila nagsisikap na sumunod. So, dapat sunod din sila. Salamat sa Panginoon kasi may mga matitibay, pinatibay ng Lord na mga leader na kahit nananalangin para sa iba, meron ding battle yon personal, di ba? Mga leaders, may kanya-kanya tayo ding battle sa sarili natin. Pero dahil nga sumusunod tayo sa Panginoon, ginagawa natin yon para sa kabutihan ng bawat isa, para rin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na nawa makita din ng iba yon. Kasi kung ano yung improvement nila, kung ano yung tawag dito, yung naging masipag sila, kalakasan natin yun. Di ba kay Apostle Paul, pagka nakita ni Apostle Paul yung paglago ng church, anong sabi ni Apostle Paul? Naliligayahan siya. Kasi kumbaga yung effort niya, hindi na uwi sa walang kabuluhan. So sa lahat ng ministry, sa panalangin, kapag masipag ang church manalangin, di ba, lumalakas yung espiritu natin, lalong nalulugod yung Panginoon. Tapos yung mga nagpapatuloy, lalo din lumalakas kasi nakikipag-join na, nakikibaka na rin yung iba. So hamon din talaga sa mga hindi natin nakakasama din na dapat talaga yung mensahe ng prayer ngayon din po sa panglahat para ma-encourage din sila. Kasi ang pagkakaintindi nila sa prayer, pang leaders lang. Pang leaders lang, lalo na pag mga batang mananampalataya pa, ay mga leaders lang. At saka yung meron silang ugaling, hayaan natin sila manalangin kasi leaders yan. Hindi. Individual yun eh. Once na naging miyembro ka, Christian responsibility yun eh. Kasi ang responsibilidad ng kongregasyon to pray. Hear his leader, di ba? Tayo, pinagpipray natin mga miyembro, sila din meron na hindi nila alam. Kala nila, mga leaders lang ang magpipray para sa kanila. Pero hindi nila alam, vice versa. Sila din, meron din silang responsibilidad, ipag-pray din nila yung mga leaders nila. Sana maunawaan nila yon at ipaunawa natin yun. Kasi tayo rin naman magpapaunawa. Para ma-encourage sila, hindi sila yung parang Christmas light, on and off, attend, or ano. Depende na lang kung may rason talaga na mabigat. Amen ba? Sinabi mo kanina, yung tanong mo kanina, yung battle at saka yung prayer, kung anong battle, yung prayer na eh. Kung prayerful ka, kailangan may word of God kang bala. Sa physical naman, kailangan puro of armor ka ng gun o kung malawak yung pangunawa mo. Sa pagiging Christian naman, di ba bilang anak ng Diyos, tinawag tayo, may mga talento tayo binigay na ng Panginoon Diyos eh. Yung talento na yon, ipagamit natin sa Panginoon. Kasi pagkakuan, kukunin niya yun eh. Pagkakuan, ibibigay niya lang sa iba. Just like, siguro, ewan kung napapansin nyo siguro.
Nagkakaedad na ako. Ako na nagkakaedad. Sabi ko sa sarili ko, Lord ka ako. Sabi ko, Lord ka ako yung talent na ibigay mo sa akin ka ako. Ipagagamit ko hanggang kaya ko. Dahil binibigay niya ako ng kalakasan eh. Nung nasa MQICM ako, may 1,000 ang kwan doon. Minsan, sa prayer warrior kami. Minsan, 2-3 lang kami. May 1,000 membro yun. Nung napunta kami, nung nasa Medigak ako, minsan 2-3 lang kami. Nung kila Pastor Juan, minsan 2-3 lang kami. Pero hindi ko tinitingnan yun. Kasi sabi ko sa Juan, yung nagrema sa akin doon, yung talentong binigay sa ng Panginoon, ipagamit mo. Kasi sa sanlibutan, sa physical, nung hindi pa tayo ng Kristiyano, pinagamit natin yung katawan natin sa sanlibutan eh. Ba't nung naging Kristiyano tayo, ba't di natin pagamit sa Panginoon yung sarili natin? Yun po. Yun ang ginaganda dun eh. Kumbaga sa kawan, wala na tayo doon nasa kawan tayo ng Panginoon. Yung katawan natin ito, ipagamit sa atin sa Panginoon. Yung mga talentong ibinigay niya sa atin. Yun po. Talent yun. Oo, kasama yun. Lahat yun. Lahat. All. Yun po. Yung prayer na po. Si Ate Joy na po magdi-distribute. Sige po. Yung sa shelter po, na kay Sister Helen at saka kay Brother Manny. So, yung pong sa... Yung kay Sister Annalie po, mapunta na kay Sister Melody. Annalie. Sister Ann. Ay, wala ka pala. Tapos po kay kay Brother James na prayer, kay Kuya Allen. Tapos, kay si Pastora Joanne, kay Kuya Richard. Tapos po kay Sister Ling, kay Ate Charlotte. Sister Melody, kay Brother Manuel. Kuya Manuel. Opo. Tapos kay Brother Leo, sa akin na lang po. Ay, kay Kuya Ronel na lang po. Kasi meron din. Kay Kuya Leo po. Hala. Tapos po kay Sister Shari. Ako, sa akin, ipadala ko na lang sa'yo dati. Yung sa akin po, kay Sister Ann. Tapos kay Sister Shari, Sister Charlotte, tsaka Brother Nono, akin na lang po. Meron pa ba? Wala. Tapos plus yung general prayer request po kay Brother Lee. Tsaka yung sick, prayer for the sick po. Ipapadala ko sa'yo. Sige po, mag-start na po tayo ng prayer. Sorry po. Sa kay Pastor Joanne, kay Pastor Aldrin, tsaka, ay, 4 pala sila. 4. So, sige po, yung kay Brother Lee, yung kay, na lang po, binigay ko kay, si Brother Nono po, kay Pastor Joanne, si Ate Charlotte, kay Pastor Aldrin. Ako mo wala. Tapos yung sa akin po, binigay ko po kay Sister Ann, bigay ko na rin po kay Brother James. Tapos, ano ba yun? Kay Sister Ling po, pakisama na rin po yung prayer. Sister Ling, general prayer request na lang po. Tsaka yung mga prayer for the
Yung mga bagong attendance po, bagong dalo po sa church. Okay po, ate. Okay po, sige po. Sir, yung kay Jari daw po. Sir, Kayo po, PA. Tapos na po ba kayo sa online? Yes po, bro. Pwedeng mag-open cam daw po para makikita kayo. Kasi kahit sila pastor po, pwedeng magano. Pag tapos na po kayo, si PA daw po mag-closing prayer. Ayan. Parang may linear solar eclipse Tatlo tayo alin Nakapila Kung okay na po, Pastor, pwede ng closing prayer daw po. naririnig niyo ako? Opo, Pastor. Ako ba ang mag-closing prayer? Opo. Sige. Sige po, let's close. Sandali, Pastor. Para makita nyo kami lahat, dito kami lahat. Para makita nyo rin kami. Sige. Ganda. Yan. Para tayo nangangaroling Naglinya yung mga araw. Walang kayo nasun na Ate Pres, si Brother. May sakit daw po, Pastor. Hindi po maganda pa. Kahapon pa yun Yeah, Sister Pres. Diatabs. Sino po si Brother Hill? Sister Pres. Si Ate Presi po. Si Kuya Berhel din po, puyat. Nangihina kasi walang tulog. So mag-pray tayo. Yung sa online po ay mga kasama natin si Brad James, Sister Christina. Tapos na po ba kayo mag-pray? Okay na po. Basta po. Okay na, sige. Open daw ng video. Namabaga kasi yung mukha ko, pinapa-open niya pa yung video. Sige. So let us pray. Let us pray. Let us put ourselves in the presence of our God. Father God in heaven, we thank you once more for this wonderful opportunity. Salamat na marami, Panginoon, sa mensahe na inyo pong pinarating. I believe, Father, that you have put this seal in our hearts, Panginoon, na makasama po namin yung aming mga kapatiran
Panginoon, sa pagpapanalangin. Lord God, whatever reason they have, bakit hindi po sila makasama, Panginoon, Lord God. Tulungan mo po sila, Lord God, in every way, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga susunod na pagtitipon sa intercessory prayer ay makasama po namin sila. Ito man po ay face-to-face or even sa Zoom. Maraming salamat, Panginoon. Because I know, Father, na there's perfect time for everything and didinggin mo at diniding mo, Panginoon, ang aming mga panalangin nagmula sa aming mga puso patungkol dito, Panginoon. Parang mga magkakapatid that longs for each other, Panginoon, na sama-sama ginagawa, Panginoon, yung activity ng pagpapanalangin sa iyo, Panginoon. Because tunay naman, Panginoon, sila ay aming mga kapatid, Panginoon. We are brothers and sisters in Christ, Panginoon. Lord, salamat po sa aming mga kapatid na nandun po, Panginoon, sa bahay panambahan ng Jericho Church. Salamat po sa kanilang first and foremost sa kanila pong commitment, Panginoon, para po sa gawain. Salamat, Panginoon, na ikaw yung nagbigay sa kanila, Panginoon, ng time, nagbigay sa kanila ng strength, and yung effort po nila, Panginoon, to be there, Panginoon, to be one with us, Lord God. Even us, Panginoon, na nandito sa Dubai at mga kasama namin sa online, salamat po sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa lahat ng mga prayer namin pong inater, Panginoon, namin pong sinambit, Panginoon, sa mga prayer ng aming mga kapatiran, Lord, nataas po namin ito sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, nawa, Panginoon, bigyan mo po ng kasagutan, Panginoon, katugunan sa iyong right timing, Panginoon, sa iyong perfect time, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, more strength, more wisdom, Panginoon, and especially more of you sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Especially, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na nagli-lead, Panginoon, sa bahay panambahan ng DLP Church, Panginoon. Sina Brother Leo, sina Sister Joy, na Brother Manuel, sina Sister Helen, Brother Manny, na Brother Allen, Sister Melody, Brother Ronel, sina Brother Richard, Sister Charlotte, Panginoon, sina Sister Pressy, Brother Hill, Panginoon, Lord, dalangin po namin kagalingan po sa aming kapatid na si Sister Pressy, Panginoon, para po doon sa nararamdaman niya, sa karamdaman niya, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sa iba pa namin mga kapatid na hindi po namin kasama, even sina Brother Jeff, Sister Kes, Panginoon. Lord, dalangin po namin na makasama po namin sila sa mga susunod na gawain, Panginoon, because maging sila man, Panginoon, ay kalakasan namin, Panginoon. Lord, speak to us, Panginoon, sa aming pagtulog, sa aming pag-uwi. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng safe journey, Panginoon, sa kanyang mga tahanan at sa aming pagtulog, Panginoon. Kaya mo po na mangusap ka po sa amin, bigyan mo po kami ng mga divine dreams, Panginoon. Ipakita mo po kung anong nais mo, Panginoon, kung ano po yung will mo para sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagtulog, Panginoon, kung ikaw man po ay darating na, Panginoon, ay dalangin po namin, Lord God, na madatnan mo kami, Panginoon, na ready, Panginoon, na ginagawa yung will mo, Panginoon, at marinig namin sa iyo, Panginoon, yung katagal, well done, my good and faithful servant. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya ang lahat ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan mo lamang, doon po namin, Panginoon, nagagawa ang lahat, Panginoon. Marami po kami mga plans, Panginoon. But all of this, Panginoon, kung hindi ikaw po, Panginoon, ang mag-establish, kung hindi po ikaw yung manguna, Panginoon, ito po ay sa walang saysay, Panginoon. All of this will be futile, Panginoon, without you, our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya naman, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa ministry, Lord God, sa JRK Church, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na to strengthen them, Panginoon,
At salamat, Panginoon, sa mga binibigay mo sa amin, pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, doon sa mga kaluluwa, doon sa migrant worker shelter, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga pinagkakatiwala mo sa aking mga kapatid, yung mga kaluluwa na yun. Salamat po namin, Panginoon, na this activity will not be in vain because, Panginoon, sa bawat bitaw ng kanilang mga salita nagmumula sa iyo, Panginoon, sa bawat pag-share namin ng love, Panginoon, Lord God, merong puso na natatouch, Panginoon. So, Lord God, that through that, Panginoon, magsisimula, Panginoon, yung kanilang pananampalataya sa iyo kung wala pa magpusilang pananampalataya, Panginoon. And even dun sa mga bagong dalaw, Panginoon, Lord God, dalangin ko, Panginoon, na sila po yung manatili, Panginoon, na lumago, Panginoon, na hindi lamang sila first time na umattend, but magpatuloy po sila, Panginoon. At lahat po, Panginoon, ng member ng GRK, Panginoon, dalangin ko na bigyan mo sila ng seriousness, Panginoon, upang mag-invite, Panginoon, mag-encourage, Panginoon, not para dumami sila in numbers, but para, Lord God, lumaganap ang iyong salita, para, Lord God, marami pa pong nasave. Lord, maraming salamat sa bawat isa. Sa mga panalangin, Panginoon, na amin pong ni-raise, Panginoon, ikaw po, Lord God, ang magbigay ng kasagutan. As I know you will, Panginoon, sa mga panalangin regarding healing, Panginoon, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na gamitin mo po ang pagkakataong ito, Panginoon, na ipakita mo po sa kanila yung iyo pong healing hand, Panginoon, because you are our Jehovah Rapha, Panginoon. You're the God who heals, Panginoon. Ipakita mo po, Panginoon, yung pong pagmamahal sa kanila, and through that, Panginoon, masumpungan ka po nila, at through that, Panginoon, ay saliksikin ka po nila, hanapin ka po nila, Panginoon, and they will truly find you, Panginoon, because, Lord God, you're longing for them, Panginoon. Gayun din po sa iba pa pong mga prayer, Panginoon, ikaw po ang tumugon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Truly, Father, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang, Panginoon, bumubuo sa amin, ang siyang buuklet sa amin, kaya patuloy mo po kaming samahan. Banal na Espiritu, huwag mo po kaming iiwan. I know hindi mo kami iiwan. Oftentimes kami ang nangiiwan sa iyo, Father. But bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, so that when trial comes, Panginoon, Lord God, kung gano'ng katindi yung trial, ganun din mas matindi yung aming faith sa iyo, Panginoon. Maraming salamat na takto po sa iyong bawat isa, Panginoon. Even yung mga kasama namin na kapatid namin na nasa online, at yung mga kapatid namin na nasa bahay Panambahan ng GLK Church, Panginoon, natakot po sila sa iyo lahat. Panginoon, bless them, Father. Lord God, they are your servants, Panginoon. They're your church, they are your saints, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga gawain na darating sa migrant worker shelter at sa Friday worship service, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po ang malugod, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, na mag-provide, Panginoon. Let thy Holy Spirit, Panginoon, prepare the hearts and minds of the people that you will use, Panginoon, para po, Lord God, sa mga activities na ito, Panginoon, at yung pa pong ibang mga plan mo pa para sa amin, Panginoon, that let your will be done, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, in the mighty name of Jesus, we rebuke the work of the enemy, and we pray, Lord God, na kung ano yung plan mo, Panginoon, hindi ito ma-hinder, hindi ito magkaroon ng hindrance, but Panginoon, ito po yung mapangyari sa aming mga buhay, at nang sa gayon, Panginoon, yung will mo lamang, Panginoon, ang may taas mapangyari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Lord, dalangin ko po ang safe traveling mercy. Your traveling mercy be upon them, Panginoon. Let your warring angels be with them, Panginoon, na hawiin, Panginoon, yung mga balakid ng ilang mga daraanan, makauwi po sila sa tahanan ng safe and sound, Panginoon, at even, Lord God, sa mga susunod na gawain pa, Panginoon, nandoon yung
safety nila, Panginoon, na upang may isagawa, may sakatuparan, Panginoon, kung ano yung nais mong ipagawa sa bawat Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kung aming tamad dalangin sa pangalan, Panginoong sa Kristo. Pagabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen.